Naranasan mo na ba ito? May kausap ka at sa labas, lahat ay mukhang perpekto. Nakangiti sila. Kalmado ang kanilang boses. Ang kanilang mga salita ay tila tama. Pero sa loob mo, may nagwawala. May parang alarm bell na tumutunog na ikaw lang ang nakakarinig. Biglang naninikip ang dibdib mo. O kaya naman, parang may bumuhol sa sikmura mo. Parang may mali. Isang bagay na hindi mo maituro. Pero pisikal mong nararamdaman. Kung pamilyar sa iyo ang pakiramdam na ito, hindi ka nag-iisa. At hindi ka rin nababaliw. Ito ay isang phenomenon na madalas maranasan ng mga taong may dalawang partikular na katangian. Mataas na IQ at malalim na empathy. Akala ng marami, ang pagiging isang human lie detector ay isang superpower. Cool, di ba? Pero ang totoo, para sa mga nakakaranas nito, madalas, isa itong pasanin. Nakakapagod. Nakakapagod na makita ang mga bitak sa perpektong kwento. Nakakapagod na marinig ang hindi sinasabi. Sa likod ng mga salitang binibitawan, pakiramdam mo, mag-isa ka sa isang sinehan kung saan ikaw lang ang nakakakita sa pelikula sa 3D, habang ang iba ay kontento na sa 2D. So bakit nga ba ito nangyayari? Paano nagiging physical ang isang mental at emotional detection? Magsimula tayo sa utak. Unang bahagi, ang mataas na IQ bilang isang pattern recognition machine. Kalimutan mo muna ang grades sa school o ang galing sa math. Ang tunay na sukatan ng mataas na talino ay ang bilis at galing sa pagkilala ng mga pattern. Ang utak mo ay patuloy na nag-scan sa mundo, naghahanap ng lohika, ng consistency, ng sense. Mula sa tono ng pananalita, sa body language, hanggang sa pagpili ng mga salita, ang pagsisinungaling ay isang break in the pattern. Ito ay isang data point na hindi tumutugma sa iba. Maaaring ito ay isang micro-expression, isang segundo ng inis sa isang nakangiting mukha, o isang pag-aatubili sa boses habang sinasabing, "Okay lang ako." Hindi ito namamalayan ng karamihan. Pero para sa iyong utak na sanay maghanap ng pattern, ito ay isang malaking kumukurap-kurap na pulang bandila. Ang utak mo ay sumisigaw. Error, inconsistency detected. Pero ito ay nangyayari sa subconscious level. Mas mabilis pa sa iyong pag-iisip. Ngayon, idagdag natin ang ikalawang sangkap, ang empathy, ang double-edged sword. May dalawang klase ng empathy at pareho silang mahalaga dito. Una, ang cognitive empathy. Ito ang kakayahang intindihin ang pananaw ng iba. Ang ilagay ang sarili mo sa kanilang sapatos sa isang lohikal na paraan. Dahil sa mataas mong IQ at cognitive empathy, kaya mong i-reconstruct ang kwento nila sa isip mo. At doon mo nakikita ang mga butas, ang mga plot holes na hindi ka panipaniwala. Pero ang tunay na game changer ay ang pangalawang klase, affective empathy. Ito ang kakayahang hindi lang intindihin, kundi damhin ang nararamdaman ng iba. Ito ang trabaho ng iyong mirror neurons. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, gaano man sila kagaling magtago, mayroon silang nararamdamang stress, takot na mahuli, pagkabalisa, guilt. At dahil sa iyong affective empathy, ang mga emosyon na ito ay hindi lang nila nararamdaman. Sinasagap mo
Para kang isang emosyonal na espongha at dito na papasok ang katawan. Ito ang ikatlong bahagi. Ang katawan ang nagbibigay ng score. Ang tawag dito ay interoception. Ang iniash ang iyong kamalayan sa mga panloob na sensasyon ng iyong katawan. Naaalala mo yung inconsistency na na-detect ng utak mo at yung stress na nasagap ng empathy mo para sa katawan mo. Iisa lang ang ibig sabihin niyan, panganib. Kahit na ang panganib ay isang social na panganib lang at hindi isang tigre. Pareho lang ang reaksyon ng primitive part ng utak mo, fight or flight. Bibilis ang tibok ng puso mo para mag-pump ng dugo sa mga braso at binti. Kaya naninikip ang dibdib mo, hihinto o babagal ang iyong digestion para i-conserve ang energy. Kaya parang may bumuhol sa sikmura mo. Ito ay literal na gut feeling. Magiging mababaw ang iyong paghinga. Ang iyong mga kalamnan ay maninigas, handa para sa aksyon. Ito ang physical manifestation ng unease. So ang nangyayari, utak, IQ mo ang unang nakakadetect ng lohikal na mali. Puso, empathy mo ang sumasagap ng emosyonal na stress. At katawan, interoception mo ang nagbibigay ng pisikal na alarma. Tingnan natin ito sa mga totoong sitwasyon. Halimbawa, tinanong mo ang kaibigan mo, "Kamusta ka na?" Sabi niya, "Okay lang ako," sabay ngiti. Pero na-detect ng IQ mo na mas mataas ng konti ang tono ng boses niya at hindi umabot sa mata ang nangiti niya. Kasabay nito, naramdaman ng empathy mo ang bigat at lungkot na pilit niyang tinatago. At bigla, parang may tumusok sa dibdib mo o sa trabaho, may nagpresent ng isang magandang ideya. Lahat ay humanga. Pero nakita mo agad ang tatlong malalaking butas sa lohika niya. At habang masaya siyang nagsasalita, nasasagap mo ang kaba niya, ang takot na baka may makapansin. Ang resulta, habang lahat ay pumapalakpak, ikaw ay nakakaramdam ng di maipaliwanag na pag-aalala at bahagyang nanlalamig ang iyong mga kamay. Ang pinakamahirap ay sa personal na relasyon. Saan ka galing? Kasama ko lang mga kaibigan ko. Ang mga salita ay simple, pero ang timeline ay hindi tugma. Ang mga detalye ay malabo. At ang emosyon na nasasagap mo ay hindi saya ng isang gabi kasama ang tropa, kundi pag-iwas at pagkabalisa. Kaya't habang tumatango ka, ang tiyan mo ay parang pinipiga. Hindi ito hinalalang, ito ay isang visceral, physical, full body na reaksyon. So, ano ang gagawin mo sa kapangyarihan na ito na parang sumpa? Paano mo ito gagamitin nang hindi ka nito sinisira? Narito ang isang 4 na hakbang na algorithm. Hindi para maging lie detector, kundi para maprotektahan ang iyong sarili. Step 1. Kilalanin, huwag mang-akusa. Acknowledge, don't accuse. Ang iyong pisikal na reaksyon ay isang data point, hindi isang hatol. Ituring mo itong isang dilaw na bandila, hindi pula. Sinasabi nito sa iyo na mag-ingat, mag-obserba, huminga ng malalim. Sabihin sa sarili, okay, may naramdaman ako. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Huwag agad tumalon sa konklusyon na nagsisinungaling ka. Step 2. Mag-imbestiga. Huwag gumawa ng drama. Investigate.
Don't create drama. Gamitin mo ang iyong high-functioning brain. Magtanong ng mga open-ended questions. Hindi, bakit ka late? Kundi, kumusta ang biyahe mo? May nangyari ba? Ang mga nagsisinungaling ay nahihirapan sa mga detalye. Sa pagtatanong mo, hindi ka nag-aakusa, kundi nagbibigay ka ng pagkakataon para sa katotohanan na lumabas o para sa kasinungalingan na malunod sa sarili nitong mga butas. Step 3. Magtiwala sa katawan. I-verify sa utak. Trust the body. Verify with the brain. Ang iyong gut feeling ang thesis. Ang iyong lohikal na pag-iisip ang ebidensya. Kailangan mo pareho. Huwag hayaang i-hijack ng emosyon ang iyong talino at huwag din balewalain ng talino mo ang karunungan ng iyong katawan. Tanungin mo ang sarili, ang physical na reaksyon ko ba ay suportado ng mga facts? May mga inconsistencies ba talaga? O baka gutom lang ako o pagod? Step 4. Magtakda ng boundaries. Set boundaries. Kung palagi kang nakakaramdam ng physical na stress sa paligid ng isang partikular na tao, iyon ay isang malinaw na signal. Ang katawan mo ay sumisigaw na hindi ito ligtas para sa iyo. Hindi mo kailangang i-confront sila. Hindi mo kailangang patunayan na sila ay sinungaling. Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ang iyong kapayapaan. Limitahan ang oras mo sa kanila. It's okay. Sa huli, ang kakayahang ito ay hindi isang sumpa. Ito ay isang finely tuned instrument, isang compass. Ito ay ang resulta ng isang utak na mabilis at isang pusong bukas. Ang hamon ay hindi ang patayin ang isa para sa isa, kundi ang pag-aralan kung paano sila pagsabayin. Ang iyong katawan ay hindi ka niloloko. Nakikinig ito sa mga pag-uusap na hindi naririnig ng iyong mga tenga. Nakikita nito ang mga katotohanan na nakatago sa likod ng mga ngiti. Matuto kang makinig dito. Pagsamahin ang talino ng iyong isip at ang talino ng iyong katawan. Dahil ang totoong karunungan ay hindi lang ang malaman ang katotohanan tungkol sa iba, kundi ang malaman at pangalagaan ang katotohanan para sa iyong sarili.